Hi, welcome back to my channel, I'm Wilby TV. Gumagawa nga po ang tutorial tungkol sa iba't ibang uri ng natural halamang gamot. Kung bago lang po kayo dito sa channel ko, pwede bang paki-subscribe, paki-likes po, and paki-share na rin po sa friends and family kung mahilig po dito sa ginagawa akong nagbablog po ako ng iba't ibang natural halamang gamot. Nagtuturo po ako ng tutorial ng iba't ibang natural na halamang gamot. Bali, ang tutorial ko po ngayon, yung mga anak natin na kids or bata man o babae man o lalaki, yung mga biglaan nilang nararamdaman na hindi nyo inaasahan. Yun po, tatalakayin natin sa araw na to. Tips number 1, kahit sobrang lusog ng anak mo tapos bigla siya napansinin nyo yung panghihina ng katawan nila at hindi sila gumagana sa pagkain or hindi siya malakas kumain, hindi siya malakas uminom ng tubig. Yan po yung ang dahilan po niyan ay pwede po siya na nakakain siya ng mga bakterya na naisubo niya, tapos yung mga bakterya ay sobrang dami, tapos hindi ninyo alam na napakadumi na ng kamay niya, tapos kumakain siya, nakakamay pa, kinakamay yung pagkain nila na hindi sila naghuhugas ng kamay. Yan ay pwedeng may bulate or na bakterya. Kaya yung kung siya ay mayroon na sintomas ng pamumutla, panghina ng katawan, pwede yan may bulate or pwede yan nagkaroon ng bakterya sa loob ng katawan niya. Yan tips number 1. Tips number 2, kaya bigla paghina ng katawan ng anak ninyo. For example, dati hindi siya kumakain ng mga sitsirya, yung mga sobrang asim na sitsirya, sobrang alat, o sobrang tamis. Mayroon po yan epekto sa kalusugan ng mga bata pag ganyan yung ginagawa nila araw-araw. Maalat, matamis, sobrang asim. Kasi ang sitsirya po ay dapat may limit, at yung asin na kinakain natin, yung tamis na kinakain natin sa araw-araw, saka yung asin. Kaya kapag napansin niyo yung anak niyo ay nanghihina, walang ganang kumain, yun, posible po yan dahil din sa mga kinakain nila. Gawin po lang ninyo, ipacheck up ninyo sa doktor. May mga doktor naman po tayo na mga libre sa mga public hospital. Kung sa mga public hospital, meron po yung tinatawag na MWS. Ano ba ang ibig sabihin ng MWS? Monday, Wednesday, Saturday. Or, NWF hanggang Friday. Wala nga pala na Saturday yung public hospital, private nga pala. May clinic yung Saturday. NWF yan. Libre naman po yan. Depende sa inyo kung mag-donate kayo ng 20 pesos o 30 din sa nandun sa health office. Yan. Pero kung wala kayong pang bigay ng donation, pwede naman pong wala kasi public hospital yan. Walang sa pilitan. Yun ay depende sa inyong kaloob kung magkano na ibibigay niyo sa donation box. Yan. Tips number 3, kaya yung anak niyo ay pinapanghina, baka naman yan ay sobrang paggamit ng gadgets, gaya ngayon, hindi gaya ng unang panahon na yung mga bata natutulog ng maaga. Ngayon, yung mga bata, alas 12 na or alas 2, babad na babad sa pag-cellphone. Lalo na yung paglalaro ng mga online games, ay dapat ninyong sawayin yung mga anak ninyo kasi yung mga bata, mahina pa yung immune system nila. Kapag yan ay nagpuyat na ng puyat, tapos kulang pa sa kain, kulang pa sa inom ng tubig, wala pang vitamins, posibleng bumagsak yung immune system niya. Lagnatin, trangkasuin, sipunin, ubuhin. Yan yung tips number 3. Tips number 4, kaya yung anak mo ay palagi nanghihina or walang ganang kumain, etc., mahina sa memorya, baka kulang yan sa mga
mga healthy foods, mga natural foods. Baka naman araw-araw pinapakain ninyo ay mga frozen foods. Huwag na wag po ninyo papakainin araw-araw yung anak niyo na frozen foods kasi yung frozen foods napakaraming ingredients na bawal sa mga bata. Kasi yung mga bata nga mahina pa yung system. Dapat ang pinapakain ninyo yan mga natural foods kagaya ng mga gulay na fresh, mga peas na fresh, vegetable na fresh, fruits na fresh para sila ay lumakas, magkaroon sila ng magandang memorya kung nag-aaral sila. Wag na wag yung mga frozen foods kagaya ng hotdog, ano ba yun, langganisa, chorizo, mga dilata na araw-araw, mga noodles. Huwag niyo papakainin yung mga anak niyo araw-araw kasi may effect po yan sa katawan nila. Kaya mahina ang memorya, mahina ang katawan, balaging nagkakasakit. Yan yung tips number 4. Tips number 5, kaya yung anak mo ay palaging pinapanghina, namumutla, or palaging tinatrangkaso, sinisipon, makakulang niya sa mga vitamin C, painumin mo ng mga maintenance na vitamins. Ugaliin, patulugin ng maaga, painumin ng wastong dami ng tubig araw-araw at wastong pagkain ng natural na foods para hindi sila trangkasuhin, lagnatin, or palagi silang may sakit, palagi silang may sipon, then meron silang allergy sa katawan. Yan yung tips number 5. Tips number 6, kaya yung anak mo palagi ng hina, baka naman yung mga gamit niya, yung bahay ninyo, o yung mismo pinakainan nila ay madumi, hindi wasto yung linis ninyo, hindi wasto yung pagsasabon niyo ng pinggan. Kapag kayo ni anak nakasama sa bahay, sabunin niyo mabuti yung mga pinagkakainan niya, kagaya ng baso, pinggan, kutsara. Kung hindi maayos yung paghuhugas niya, pwede silang makakain ng mga sabon o makakain ng mga bakterya or mga yung lamisa na kinakainan nila. Kapag nahawakan nila yan sa ibabaw tapos madumi, pwede nilang masubo lalo kung sila ay nagkakamay sa pagkain. Yung mga kusina ninyo napakadumi, linisin niyo palagi para yung mga anak ninyo ay healthy, hindi palaging kakasakit, hindi palaging namumutla or etc. Ganon din yung CR ninyo. Importante yan kasi yung bata kapag nasa CR, hawak dito, hawak doon, then hindi na siya nagsasabi ng kamay, tapos bigla siyang kakain niyo, masusubo niya yung kain sa CR. Siyempre kung marami dong dumi, siyempre kakasakit siya ng iba't ibang uri ng sakit. Tapos yung higaan pa nila madumi, malikabok din, marami pa mga kagaya ng surot, mga lamok, alikabok, o kung may mga hayop sa bahay ninyo, kagaya ng aso, pusa, etc. ibon. Siyempre kung bata mahinain yung system, malalanghap niya yan, kung mahika pa siya, lalo siyang atakihin ng hika. Yan. Yan yung tips number 6. Tips number 7, kaya palaging mahina yung mga anak ninyo. Ito yung talagang top-notch ngayon, yung mga gadget. Nagsiselfone, naglalaptop, iPad, monopod, o ano ba yan? Android phone. Halos maghapon yan na lang hawak nila. Napakadumi ng cellphone, magsi-CR, daldala sa CR. Pupunta sa kusina, daladala sa cellphone. Pupunta ko saan, daladala sa cellphone. Siyempre napakadumi yan, hindi naghuhugas ng kamay. Siyempre kapag kumain yan, makakain niya yung dumi ng cellphone niya. Tapos sobrang tutok ng upok maghapon. Kapag tutok ng upok ka sa sobrang lakas ng lights, maghapon pagod na pagod yung mata mo at yung buong katawan mo may maipiktuhan niya, kagaya ng pag-iisip mo. Kapag naglalaro ka pa ng online games, makakalimutan na rin yung pagkain mo sa wasto. Yung pagdarin na pagyan ng tubig, pag-CR. Yung iba nga kapag natatai or nabibungi, tinatapos pa talaga yung mga online games nila para umihi yun. Kapag pinigil mo yan, pwede ka magkasakit ng or yung bantog mo pumutok or
magkaroon ng diferensya sa loob ng katawan mo kapag pinipigil mo yung pagdudumi ka, pinipigil mo kung iihi ka, at yung mga gawa ng anak mo ganun, tinatapos yung online games. Ito mga tutok, marami kong epekto sa katawan ng pag ganyan yung ginagawa ng bata. Lalabo yung mata niya, yung memory niya ay talagang doon nakatutok. Kahit na nasa school siya, yung pa rin yung naalala niya yung games niya na online games at yung mga ginagawa niya sa school, hindi niya mamemorya ng maganda kasi yung online games yung kabisado niya. Kaya yung kabataan yung iba ay talagang bumabagsak sa mga grades o bumabagsak din sa mga good moral character, lalo na mga violent na games. Panood ba ninyo na Marel sa Tacloban? Yan. Yung mga violent na online games, yung anak niyo po ay bantayan po niyo kung may mga online games na violent lalo na kung binubuli. Hindi niyo alam kung ano yung nasa loob o sa loob ng anak niyo, ano yung iniisip. Siyempre, araw-araw ba kasama niyo sa school, sa bahay lang yung mga kasama, ay kung meron yung huminakit doon sa classmate niya or etc. Pwedeng magkaroon ng ganun na sitwasyon. Kaya iba yung pag-iingat po sa mga anak natin, iba yung pag-aalaga, wastong pagkain, wastong puro ng good moral character para maiwasan yung ganong mga diskusyon, maiwasan yung mga sakuna, maiwasan yung mga pagkakasakit o maiwasan pa yung pang pwedeng mangyari sa maling paggamit ng oras, maling paggamit ng pangkalusugan or pag-inom ng tubig, pagtulog, etc. Okay. Sana po nakatulong sa mga anak niyo na sorry, yung may mga diferensya gaya ng sinamanabanggit ko. Sana po natulungan ko kayo kahit na mga kaunti, mga mami and daddy. Thank you for watching LBTV. Bye-bye. Subscribe and like sa hindi pa nakasubscribe. Kung gusto niyo itong ginagawa ng tutorial pagdating sa iba't ibang uri natural na halamang gamit. Bye-bye!